Iglesia Katolika, yung pinabalong sa Lourdes ang tubig, bukal ng kagalingan at iyong pag-ibig. Maria, inang katamis-tamisan, maging talang gabay sa kadiliman. Kaming lahat ay nagpaampon sa'yo, mga anak mo, kapatid ni Kristo.
Magandang hapon po sa kanilang lahat. Sasama-sama natin pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Sama po natin sa ating mga panalangin na nagsipag-alay bilang pasasalamat. Maxima Bagalor and family, Mayor Willie and L.B. Kiat and family, Nilo and Tessie Javier and family, Lorenz and Sene Javier and family, Estela de la Puente and family, Tessie Bernardo and family, Aldrex and Rosel Bernardo and family, Chopista Cruz and family, Macario and Consolacion Agulto and family, Ricardo and Lorenzo San Jose and family, Adoracion Pineda and family, Alfredo and Maria Gracila de la Peña and family, Lina Pascual and family, Remedio Simbulan, Feli Bunag and family, Jovita Cruz and family, Sheila and Richie De Guia and family, Boy and Lydia Abitong and family, LB Baloy and family, Ine Borja and family, Rico and Ine Coronel and family, Priscilla and Louis De Leon, Maxima Mempin, Romulo Mempin, Mary Ann Mempin and family, Lorenzo Mempin and family, Telma Rubio and family, Ato and Evelyn Rivera and family, Lete and Lerica Santiago, Ruby Santos, Rosel Dana and family, Elena Santos, Boy and Baby Baldonado, Marilyn Trinidad, Crisandra and Alice Alcantara and family, Rosita del Rosario, Bernardita Advincula and family, Eder Salazar and family, Binya Salazar and family, Rodel and Inday Montalban and family, John Paul and Eileen Pascual, Nim Panieras, Marianito Advincula, Consel Melvin Melencio and family, Junior and Shirley Principio and family, Rolly Cabading and family, Consel Tangcol Perez, Bernadette Cruz, Marinel Enriquez, Baby Cruz, Cristina Recta, Flori Miranda, Mel de Ramos, Joel Joaquin, Dolores and Chris Polo Mariano and family, Peya Francisco and family, Connie Lopez and family, Fred Lopez and family, Princess Charlene Hernandez, George and Raquel Lugto and family, Tom Lugto, Katrina Ratay and family, Christine Guanizo and family, Clarissa Lugto and family, Fred Lopez and family, Gabe and Cruz family, Edward Del Rosario, Bong and Atet Mempin, Lynn and Rene Boy Daleda, Basas family, Mark Main, Felipe Lina Perez, Ina Del Rosario, Teddy and Meli Pangilinan and family, Corazon Yabut, Violenda Agaton, Golden Crucifix Team, Donna Lopez and family, Irene and Arlene Francisco, Junior Tadeo, Malure De Choco, Christy Gutierrez. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, J.B. Paul Gonzalez, Leopoldo Sanchez. Para sa maagang paggaling ni Joel De Leon, Rainier Canto, Freddy Borja, Delia Ramirez, Antonio Pontonilla, Rodora Cruz. Para sa natayang kahilingan, Carmelita Cruz. Sama rin po natin sa ating mga panalangin ng mga kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao. Flaviana Nanaake, Eliseo Rogelio, Cipriano Maria, Pablo Beatriz, Portia Alfredo Julieta, De Alfredo, Zenaida Hector, Rodolfo Seperino, Anita Rene, Alfonso, Julieta, Romeo Jose, Macario, Nerio, Patirna, Roberto, Bidaso, Roman, Anastasio, Alfonsa, Chopisto, Eulalia Garda, Romeo, Baby Ratay, Elmer, Norberto, Alfredo, Gregoria, Constancia, Susana, at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Tumayo po ang lahat.
Magandang gabi po mga kapatid. Atin ngayon pong idaraos ang lusinarium at pag-aalay sa mahal na Birhen ng Lourdes. Kandila. Ang kandila ay sumasagisag kay Kristo bilang liwanag ng mundo. Sa tulong ng ating mahal na ina, makita nawa natin ang kabutihang nanggagaling sa kaniningan ng Panginoon at maipamalas ito sa ating kapwa. Ang mga magsisipag-alay ng kandila ay sina Binibining Marinel Enriquez, Ginang Baby Cruz, Ginang Cristina Recta at Ginang Flory Miranda. Bulaklak. Ang bulaklak ay kumakatawan kay Maria bilang ang pinakamarikit na bulaklak sa hardin ng Panginoon. Kabilang sa mga tampok na sagisag ni Maria ay ang iba't ibang uri ng bulaklak tulad ng liryo, sagisag ng kalinisan at rosas. Isang simbolismong hinango mula sa aklat ni Esaias sa aparisyon ng mahal na Birhen ng Lourdes kay Santa Bernardita. Nagpakita rin siya ng may dilaw na rosas sa kanyang magkabilang paa. Ang magsisipag-alay ng bulaklak ay sina Binibining Bernadette Cruz at Ginoong Tangkol Perez. Rosario. Ang isa sa pinakatanyag na pananalangin sa mahal na Birhen. Sa pagpapakita ng Birhen ng Lourdes kay Santa Bernardita, siya ay laging may tangang 6 na dekadang rosaryo, isang uri ng rosaryo na malimit ginagamit sa rehiyon ng Pransya. Sa tuwing siya ay magpapakita, kanyang hinimok at sinabayan si Santa Bernardita na manalangin gamit ang rosaryo. Ang mag-aalay ng rosaryo ay si Ginang Meldy Ramos. Richard Cruz. Corona. Sa gisag ng ating pagbibigay-pugay at karangalan kay Maria, ang mahal na Birhen ng Lourdes bilang ating ina at reyna, nawa ang kanyang pagiging halimbawa bilang birheng ipinaglihing walang salang orihinal, ang Immaculada Concepcion, ay maging anyaya sa atin sa isang buhay na puspos ng pananampalataya at gawang kabutihan. Ang magpuputong ng korona sa mahal na Birhen ng Lourdes ay si Ginoong George de Leon. Palakpakan po natin ang ating mahal na ina. Viva Nuestra Señora de Lourdes de Bustos! Viva la Virgen! Maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, amin at yung mga kasalanan pa tayo maging marapat gumanap sa pagdiriwang sa ating ginagawang pagnobena sa karangalan, mahal na Birhen ng Lourdes. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo makapangyarihan Diyos, patawaran natin mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapit patnubayan, kami makabilang sa iyo angkan. Sa tanging pag-asa namin, ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo't laging subaybayan. Pamagitan ni Jesucristo, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ng mga hari. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo at kay Nicom, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ng Panginoon, at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na naglilingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem, ay nagtayo siya ng mga sambahan. Para kay Semos, ang karumal-dumal na Diyos-Diyosan ng Moab, at para kay Molok, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Ipinagpapagawa niya ng kanyang mga dambana ang mga Diyos-Diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan. At ang mga ito'y nagsuob doon ng kamanyang at naghain ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na napakita sa kaniya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, "Dahil sa hindi mo paggalang sa aking mga tagubilin, aalasin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. 1,000 lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod. Alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin na ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Dapat na magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinumba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kapurasahan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Pati anak nilang babait lalaki inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan mga batang ito ay dinalang handog. Itong Panginooy nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Tumayo po tayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagtungo si Jesus sa lupay ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalian sa mga espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Seraponica. Pinamanik niya kay Jesus na palaya siya ng demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man na nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong na laglag ng mga anak. Kasi sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mong iyan, maaari ka nang umuwi, iniwan ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at narat na niyang sa higaan ang bata. Iniwan na siya ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pinalawak na Jesus ang kanyang kabutihan sa lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Batiin po natin mga katabi, magandang gabi sa iyo. Unang tanong, kailan mo huling nadama ang awa ng Diyos? Kailan mo huling nadama ang kalinga ng Diyos? Ang babae sa Ebanghelyo, ating natin yung gabing ito na isang Griego ay isang mapagkalingang ina para sa kanyang anak na babae. Bagamat sa isang nasa labas ng lipunan, pag hindi tanggap ang isang hentil, hindi niya inisip kung ano sasabihin ng tao, ano kanilang reaksyon. Sa halip, taglay ang ganap na paniniwala kay Jesus, tinanggap niya ang kanyang di karapat-dapat. Lumapit sa Panginoon at sinabi, bagamat siya walang karapatan, na kunin ang pagkain ng mga anak. Taglay ang panataya, pagtitiwala na di nagmamaliw, naniwala siya na si Jesus sa kanyang kagandahan loob, punong-puno ng awa, ay nandun upang pagilingin, pakanin ang mga nahuhulog na mumu. Sa maikling Ebanghelyo ngayong gabi, sana inaring natin mabuti. Anong aral ating matutuhan dito? Nang bawat isa ay maring magbahagi sa biyaya ng Diyos. Everyone can share in God's blessing. Hindi dapat sinosolo ang biyayang iyon. Walang sino mang inilalabas ng Panginoon. Ang lahat ay kasama sa kanyang pamilya. Lahat ay kasama sa pagmamahal ng Diyos. At lahat ay maring maranasan ang awa ng Diyos. Biyaya na pinagkakalap sa atin. Kumisi ito'y malimit yung maring sa amin. Ang ating daing, mabuti pa'y kapitbahay ko, mabiyaya. Magandang kotse. Malaki TV. Ako, ni tricycle wala. TV ko maliit, luma pa. Kumisi yung damdamin ng isang tao, isang Kristiyano. Pag nakita niya ang paghambing sa kanyang kapwa, kapag nakakanyang konklusyon, hindi siya mahal ng Diyos. Mapadugan din kalimutan, ang biyaya ng Diyos, binanggit na namin, para sa lahat. At magandang balikan natin ang taong nakapako sa krus.
Siya ay nakapako hindi para sa isang tao, para hindi sa isang barangay o isang bansa. Ang dugong binubuno ni Jesus ay para sa lahat, sanlibutan. Kaya mga kapatid, dapat madaman natin unang-una yung biyaya ng ating Panginoon na sadyang sagana na binibigay sa bawat isa sa atin. Marahil namin din natin madama at makita pagkat abala tayo sa maraming bagay. Mas nakapokus sa ating sarili sa bagay na nakikita at nahihipo. Material na bagay. Ang biyaya at pagmamahal ng Diyos, hindi natin nadadama. Kaya nga, katulad ng babae sa Ebanghelyo ngayong gabi, dapat nating lapitan ang Panginoon at magpatira pa sa Kanyang harapan. Humingi ng tulong ng buong kababaang loob. At katulad din ng babae sa Ebanghelyo, huwag natin impose ang ating kagustuhan sa Panginoon. Huwag nating invoke yung tinatawag ating karapatan sa Panginoon. Huwag natin insist ang ating otoridad at posisyon sabay sa Panginoon. Sa halip, buong katyagaan at paghintayin natin ang tugon ng Panginoon. Tiyak, tutugunin tayo. Kasi tayo mga Kristiyano, pag tayo lumod sa Panginoon, gusto natin pagtayo, nandiyan ay sagot. Tayo mga Kristiyano, gusto natin bigla ang tugon. Gusto natin, hindi pa tapos ang nobinaryo, nandiyan ang kasagutan. Kaya nga't kuminsan, hinahambing ko ang ating buhay pananampalataya sa mga 3-in-1. Alam niyo ba 3-in-1 na kape? May hawakan sa say ng kape, tuwing mainit, ihulog mo, kape na. Ano ba'y kape natin mga magulang, di ba? Tinitimpla pa, niluluto, tinitimpla. Lagyan ng asukal, lagyan ng gatas. Ayaw natin, gusto natin biglaan. At yan ay naprena sa buhay sa ibabaw ng lupa. Kahit kadalasan, pag hindi natin makuha ang ating hinihiling, natapos ng nobinaryo, Lord, mukhang bingi ka sa akin. Lord, mukhang nakalimutan mo na ako. Siyam na araw ko nakanood sa iyo, siyam na araw na nobena sa iyo, nagsisimba ko, ba't walang tugon yung aking kahilingan? Ang panahon ng Diyos ay hindi panahon ng tao. Maaring sa isang taon matanggap natin biyaya, may isang buwan, tumbuhan. Katulad ng babae sa Ebanghelyo, magtiyaga tayong dumulog sa Panginoon. Magtiyaga tayo, taglay ang kababang loob, magpatira pa sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, dapat natin tanggapin ang limitasyon bilang tao. Tanggapin natin ang kababaan natin sa harapan ng Panginoon. Dapat natin kilalanin ang ating mga shortcomings sa buhay na ito at umasa tayo sa Panginoon Diyos, sa Kanyang kapangyarihan. Magtiwala tayo sa Kanyang kagandahan loob. Ano man ang mangyari sa panahon tagulan, panahon taginit, huwag tayong hiwalay sa Kanya ang bukal ng buhay. Tiyak, ang Diyos ay tutulong sa atin. Tunay, ang biyaya ng Diyos ay sagana. Tunay, ang mapagpalang kamay ng Diyos ay patuloy na lumulukob sa bawat isa sa atin. Tunay, mahal tayo ng Diyos. Tumayo po ang lahat. Binuwag ni Jesucristo ang pader na nag-iwalay sa mga Hudyo at Hentil bilang isang sambayan ng iisa, bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa amang nagbubuklod sa atin. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati
Dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away at hindi pagkakaunawaan, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalaala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus para sa tulong at ginhawang kinakailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga yumao na sa buhay na ito, naway magbunying walang hanggan sa tahanan ng Diyos Ama sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Makapangyarihan Diyos, aming kanlungan at lakas, nais mo na kami maging iisang sambayanan. Maging bukas nawa ang aming kalooban sa pangailangan ng iba at huwag silang ihiwalay mula sa aming pagsasamahan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat at makisa sa paghanda sa pag-aalay. Panginoon,
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mapatid upang paghain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin limikan pagkat inaming na ito yung ginawa upang mapalakas kaming mahihina. Pagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan. Bilang pakinabang sa buhay mong walang hanggan. Pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, naging aming pasalamatan. Nasa ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pumoy namin araw-araw, tinatamasa namin ay iyong pagmamahal. Sa pag-ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo unang aning bigay, ng anak mong naglagak sa amin, ng katiyakan na ka lang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa na mga anghel sa dampapuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po tayo. Yung pong nasa labas, manatili pong nakatayo. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. At sa pag-Espiritu kayong banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hat, binigay sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito, tinamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat ay kapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. At inaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na maasa muling nabubuhay. Ngayon din maginugit ang ngayong gabi kasama ang mga yumaw naming kabarangay na walang nakakaalala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa nagdiriwang ang kanilang kaarawan, gayon din, nagdinibersaryo kanilang kasal at may natatayang kahilingan sa misang ito. Kaysa na mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiyo na naipupuri si kararangal mo, pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parat papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Mga kapatid, sa tagabilin magagaling na utos at turo na Jesus nating Panginoon, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami yadiyas sa lahat ng masama. Pagkalawang kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapay iniiwan ko sa inyo, aking kapay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaw kami ng kapat pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasal Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigay ang tayong kapayapaan sa isa't isa. Lumuhod po tayo. Yun po nasa labas, manatili pong nakatayo. Mga kapatid, narito si Kristo, tinapay ng buhay, tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sapagkat inuming pagkakais na binibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapatao sa sanlibutan. Pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, kasihan mo kami ng iyong mahal na pagpapala. At yayaman sa pamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkatawang tao ni Jesucristo, anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Nilingnas sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mapasama minawa. Maupo po tayo sandali. Ang misa po sa linggo po, para sa Lourdes, alas 8:30 ng umaga, alas 10 ng umaga. Ang binyag po sa parokya po, alas 11 po ng umaga parokya po. Ngayon din po, pinalala sa dating pong Miyerkules de Ceniza, as Wednesday. Simula po na 40 araw, panahon ng Quaresma. Valentine's Day po yan. Hindi po ba? Magkasabay po yan. Kaya lang po, bilang isang Kristiyano, bawal ang steak, bawal ang karne, bawal ang crispy pata. As Wednesday, di ba? As Wednesday ay bawal ang isda. At saka ano pa ba? Magbawas ng pagkain. Pero yung mga senior daw, hindi daw, libre na. Dito, mayroong bata rito. Pero dito mukhang pare-pareho kami, mga senior. At saka yung po nagagamot. Libre po yan, makakain po kayo. Kaya po, hindi po ba, ang rito natutungan nyo, pagbabayad ng abo sa ating noo. Kaya po, kung meron po tayo mga palaspas na ginamit ni Santon, dalhin niyo po sa parokya. Yan po ay susunugin sa Martes bago mag-Merkulis. At siya po gagamitin naman, abo sa kinabukasan. Inulit ko po, sa linggo, ang misa po dito sa ating bahay, Dalanginan, 8:30 ng umaga at alas 10 ng umaga.
ang binyag po sa parokya alas 11. At sa dating pong 14 ng Pebrero, Ash Wednesday, fasting and abstinence. Pero ulit ko po, yung mga may sakit, may nagagamot, at senior po, ay exempted po sa fasting and abstinence. Salamat po. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain ko na mahabagin Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos.